So, good afternoon sa lahat ng mga viewers. Kamusta po kayo? Ngayon hapon, ngayon araw, ay nandito na po tayo sa ating tanim na okra. Share ko po sa inyo yung mga pamaraan, no? Sa mga kung ano nga ba ang dahilan, no? Sa mga pangungulot at panilaw ng dahon ng okra. So yun po yung ating topic ngayon. So bago po natin ituloy yung ating topic, huwag yung kalimutan, please subscribe my channel. Pindutin niyo po palagi yung notification bell para palagi rin po kayo updated sa mga bagong upload po natin. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat pong ng mga ka-farmers, shout out po sa inyong lahat. So sa lahat ng mga support sa akin, nanood ng mga video ko, sa mga nag-comment, thank you so much po. At maraming salamat sa inyong lahat. So ngayon, ang topic po natin, so gagawin po tayo ng video. Mayroon po sa atin talaga nag-comment dito. So dalawang beses na po siya nag-comment. Yung unang comment niya po dito, panilaw ng dahon ng okra. Paano maiwasan, paano natin gamutin. Saka yung pangalawang comment niya, yung tips at saka yung minors, no? Ano nga bang gamot? Okay, so ngayon, yun po ang mga common na sakit ng okra, yung panilaw ng dahon at saka yung pangulot. Yun po ang kadalasan na sakit ng okra, yung panilaw ng dahon at yung pangungulot ng dahon. Okay, so ano nga ba ang dahilan yan at kung paano yan maiwasan? Ngayon po, share ko po sa inyo, test by step, para sundan nyo po ako, manood lang po kayo, no? So huwag yung kalimutan, subscribe my channel, pindutin nyo palagi yung notification bell para update po kayo palagi sa ating mga video. So dito sa aming tanim na okra, ito po yung second batch ko, medyo maganda na po yung tubo, no? Saka dalawang harvest na po kami dito. So yung unang batch namin, yun tinuro ko, bali 2 buwan na po yan. Dyan, yung nakita nyo po sa camera. So dito sa okra namin ngayon, ay wala po akong nakita na panilaw ng dahon at saka yung pangulot ng dahon. Pero yung mga butas-butas na dahon ay marami pong nakita dahil dito ay hindi po kami dito madalas mag-spray ng insecticides, yung pamatay ng mga od. Okay, so kung mag-spray mo kami dito, paminsan-minsan lang, siguro one times a week o kahit isang linggo hindi pa kami nag-spray. Kasi ang okra kahit butas-butas po yung dahon niya, katulad po nito na makita po natin, mga butas-butas po yan, no? Kinakain po yan ng uod. Okay lang yan mga ka-farmers, hindi yan maepektuhan yung bunga at patuloy pa rin yan magbunga. At saka yung okra, yung bunga, hindi po yan inuod. So kasi wala po tayong makita dito na panilaw at pangulot ng dahon. So ito po yung video na pakita ko po sa inyo na tinanim ko po ito sa backyard garden. So ito po, tingnan po natin, no? So kung mapansin po natin, yung panilaw ng dahon, yung buong dahon niya ay dilaw o paitsado na po, no? So kung tingnan po natin yung ilalim, so doon po nakatira yung mga insekto. So ano nga ba ang insekto na palaging umaatake dito sa mga tapanim na okra? Ang umaatake niyan ay yung green leaf hoppers at saka yung whiteflies. Iisa lang yan na insekto na maliit, yung kulay green, na mahirap natin makita. Kung sa ibabaw ng dahon ay hindi po yan makikita, pero kung sa ilalim, tingnan po natin yung ilalim, ay doon po nakatago yung mga green leaf hoppers. Sobrang dami po, no? So mabilis po yan kumalat, lalo na po sa panahon ng tag-init. Okay, so yung ginagawa po nila sa dahon ng okra, at hindi lang sa okra, kahit anong pananim ay pwede po silang lumapit, pero kadalasan po sa okra po sila umaatake. Okay, so yung pinaka juice ng tanim ng dahon ay sinisip-sip po nila, tapos doon na po sila nakatira. So pag sinisip-sip nila po yung pinakakatas ng dahon ng okra, parang natutuyo po yung dahon. Pag lalo po kung maarawan, talagang matutuyo yan. So manilaw na po siya. Kung makita po natin na hindi po maganda yung ating tanim pag ganyan na po. So pag ganyan na po, no, para maiwasan yan, hindi po yung mangyari. Katulad dito sa aming okra, wala po tayong makikita na pangulot at panilaw ng dahon. Maganda po talaga yung tubo dito ay green na green po talaga yung kulay.
So, walang nanilaw dito. Walang nangungulot. So, pero may mga uod po dito. Okay? So, para yan maiwasan mga ka-farmers, lalo po sa okra farming, sa mga interesado magtanim ng okra. Para po yan maiwasan, ito po ang gawin nyo. Sa pagtanim nyo pa lang, sa umpisa hanggang sa pag-harvest, ay sundan nyo po ng pag-spray. Okay? So, 1 week or 2 weeks after nyo magtanim ng okra, mag-spray po kayo ng insecticide. Kahit 1 times a week lang, okay lang yun. So hanggang sa pagbunga niya, mabunga na, mag-spray din po kayo. Sundan nyo lang pag-spray para makontrol po yung mga insekto na hindi po sila makatake at hindi po makalapit. Kasi kung pabayaan lang po natin na makalapit sila po yung makauna, makatago na po sa ilalim ng dahon, mahirapan na po sugpuin. Kasi every time na mag-spray po tayo, hindi na po sila matatamaan dahil nakatago na po sila sa ilalim ng mga dahon. Okay? So yun lang po ang i-share ko sa inyo. Pero kung mahilaw po yung dahon ng okra nyo, mga thrips, mga leaf miners, mga white flies, no? Leaf hoppers, ay kaya yan sprayhan ng mga insecticides. Kahit anong uri po ng insecticides, tingnan lang po yung level kung ano po ang nakasulat doon, no? Kung may mga nakasulat doon na sa okra ito yung lahat nandun yon, may mga nakasulat sa likod. So kahit sa akin dito, yung maintenance ko dito, lalit lang po, saka yung malatayon yung aking maintenance. Okay, so yun po, naiwasan ko na po yung mga sakit ng okra, lalo po yung pangulot ng pino ng dahon. Kasi matagal na po tayo nagtanim ng okra, parang sa mga pagkakamali po natin ay doon na po tayo natuto na rin. Okay, so yung na po ang share ko sa inyo. Maraming salamat sa pag-comment ni Ma'am Rosalie Malasikis, hindi ko po alam kung taga saan po siya. 2 beses po siyang comment. So yung video para po sa inyo, ginawa po ng video para mas maliwanag at mas madali maintindihan. Okay, so dito sa okra farming, kung may mga katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo, turo ko po sa inyo, sagutin ko po yung mga katanungan nyo. Okay, so mula dito sa aking garden, dito pa rin sa aking maliit na tanim, kasi hindi pa ako napagtanim ng malawak or ng medyo maluwag kasi ako lang tayong budget, ko lang sa oras. Okay, so maraming salamat sa inyong panood at huwag rin kalimutan subscribe my channel, pindutin nyo palagi yung notification bell para updated kayo palagi sa aking mga bagong video na i-upload natin. Maraming salamat yung lahat at once again, thank you for watching. God bless us all at baway po tayong lahat.